Sample problem tayo na manometers. Basahin lang natin yung sample problem natin. No? So, determine the difference in pressure and the difference in piezometric head between points A and B. The elevation ZA and ZB are 10 meters and 11 meters respectively. L1 equals 1 meter and the manometer deflection L2 is 50 cm. So, nakasulat na dito sa gilid yung mga given. No? L1, L2, ZA, ZB, tsaka yung S, which is the specific gravity of our liquid no, flowing through this particular pipe. Tapos ito yung figure natin. We have L1, L2, tapos merong air dito sa part na to, no? And then yung pinapakuha lang sa atin is the difference between pressure A and PB in terms of pressure, meaning nakapascal siya or kilopascals, and then pressure head, meaning nakalinear yung unit niya, no? Ito yung mga pwede nating gamitin na equations. Of course, meron tayong pressure as a function of the unit weight and height, yung ng liquid, no? And then we have the differential hydrostatic equation, which is the change in pressure is negative unit weight dz. So, ang ibig sabihin na naman ito ay pagbababa ka, mas lalaki yung pressure. Therefore, mag-a-add ka ng pressure. Tapos, pag-aakyat ka naman, magsasubtract ka ngayon ng pressure. So, magagamit kasi natin yan sa manometer analysis. So, sinulat na natin yung equation natin sa manometer analysis. So, magsasart tayo sa PA, tapos aakyat tayo dito, makuha natin yung pressure dito kasi given naman yung L1, tapos merong L2, pressure na naman dito, and then pressure dito, which is just equivalent sa pressure natin sa elevation B. So, try nga natin kung magkadugtong ba talaga. So, straight ba? Oops, yun, straight nga, no? So, by the way, ito yung tinatawag natin na differential manometer, no? Yung makukuha natin dito is yung difference lang ng PA tsaka PB. Wala talagang value ng pressure A tsaka pressure B. Start na tayo, no? PA, tapos sabi kanina, pag aakyat ka, mag-negative yung pressure mo, diba? So, pag aakyat mo, magma-minus ka, and then the pressure is just unit weight times height. So, ang unit weight natin dito is yung liquid na 0.85. So, pinangalanan lang nating L, unit weight liquid. Tapos, meron kang height na L1. So, galing yan dito, no? P equals unit weight times height. Tapos, aakyat ulit tayo, no? So, lagyan lang natin ng arrow, no? Galing dito sa point A. Aakyat tayo by particular height na L1. Tapos, makuha natin pressure dito, no? And then, that's equivalent to unit weight L, L1. Tapos, dito naman, aakyat ulit tayo hanggang dito. Kasi yun lang yung given sa atin, which is ang L2. And then, yung pressure dito is pressure A naman, no? So, ginawa na nating unit weight A para dun sa air, no? So, pressure ng air. Tapos, of course, manineglect na natin yung part na to kasi same lang yung paakyat tsaka yung pababa. So, wala na, hindi na natin isasali yan. And then, yung pressure dito tsaka pressure dito, pareho lang, no? Kasi magkakancel lang yung dalawang pressure nga, yung ito tsaka ito. So, ibig sabihin, pareho lang yung pressure dito sa height na to, no? And then, proceed na tayo pababa, which is hanggang dito kasi given naman yung L2 again, no? Pero, in this time, yung fluid natin is yung liquid na, hindi na siya air. So, yung gagamitin ulit natin is unit weight L times yung height natin na L2. Tapos yun, makukuha na natin si pressure B. So, we have PA minus PB. Tapos yung pressure air, which is equivalent to unit weight AL2, pwede na natin yung i-cancel, no? Kasi pwede natin i-neglect yung weight ng, or yung pressure dulot ng air kasi sobrang liit lang naman ang volume ng air na to, no? So, nasa maliit na pipe lang. And then, lilipat natin yung unit weight LL1, magiging positive na siya, no? And then si unit weight LL2 magiging negative na. Tapos lalabas lang natin yung common na factor dito, which is unit weight L. Tapos ito na, nakalabas na, no? Tapos meron na tayong parenthesis dito na L1 minus L2. Tapos yun na, no? Isa-substitute na natin yung mga given natin na values. So, yung unit weight ng liquid, syempre, galing yan dito sa, sa equation natin ng specific gravity, which is just equivalent to unit weight ng liquid divided by unit weight ng water. So, para makuha mo ngayon si unit weight ng liquid, kailangan mong i-multiply si S tsaka si unit weight water. So, ito na yan, no? Meron tayong S, tapos meron tayong unit weight ng water. So, this is now the unit weight of the liquid. So, 0.85 times 9.81. Tapos, L1 minus L2, given din yan, no? 1 meter tsaka 0.5 meter. So, dito sa calculator natin, susob natin na diretso, no? So, we have 0.85 times 9.81 times 0.5. Diretso ko na yung 1 meter minus 0.5, which is just 0.5. So, we have 4.17, no? 4.17, tapos ang unit natin dyan, syempre, walang unit yung S. Ito, meron tayong kilonewton, meter, tapos magkakancel yung mga meter dito, no? And matitira dito is squared. So, matitira yung unit dito. Sulat lang natin, that's kilonewton per
square meter, or that's essentially kilo pascals. Okay? So yun yung pressure na difference ng PA tsaka PB. So yung pangalawang required naman, which is the difference in piezometric head. Ibig sabihin pressure head naman, no? So i-multiply lang natin, no? So alalahanin natin that pressure is just equivalent to unit weight times height. Therefore, para makuha mo yung height o yung pressure head, i-divide mo lang si pressure sa unit weight niya, no? Para makuha sa head. So we have HA minus HB is just equivalent to 4.17 kilopascals, or that's kilonewton per square meter, divided by unit weight, which is 0.85 times 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? So, makakancel dito si kilonewton, tapos ito mawawala din, isa na lang matira dito sa meter, which is malilipat siya dun sa taas, no, kasi nasa denominator siya ng denominator. Okay? So that's HA minus HB. Oops. Ayusin na natin. Minus HB. Sulat lang natin ulit. HB is equivalent to, that's 4.17. Dapat magiging 0.5 lang to, no, kasi ito lang yung dinivide natin. Pinaliktad lang natin yung equation, no. So divided by 0.85 times 9.81. Yun nga. So, 0.5 meter. So, yun. So, that's 0.5 meter. So, yun na ngayon yung difference ng piezometric head ng HA and HB. Tapos, mapapansin natin, pressure A minus pressure B is positive. So, therefore, mas malaki yung pressure ng A tsaka compared dun sa pressure B. So, malamang yung flow dito is dapat papunta siya ng papunta siya ng point B. Kasi mas malaki yung pressure dito compared dito, no? So yun, pinakita dito sa natin na positive yung pressure difference from point A papuntang point B. Anyway, baka nagkamali lang yung arrow dito or ano ba, no? So, yun na yun para sa sample problem, no? Madali lang siyang isolve kahit na medyo mahirap siyang tingnan at first, pero pag na-solve na, madali lang naman pala, no? So, kahit naka-inclined yung mga pipes natin, pero meron tayong given na mga vertical na mga dimensions, yun pa rin yung susundin natin, no? Kasi height naman yung ina-analyze natin sa manometer analysis. Okay? So I think yun na yun para sa sample problem na to, and thank you again for watching, and see you sa mga next sample problems natin. Thank you!